Sabi nila, dalhin mo ang mga bag namin o maglakad ka pa uwi. Kaya naglakad ako. Walang sigawan, walang eskandalo. Inilapag ko lang ang mga bag. 4 na mabibigat, puno ng mga mamahaling souvenir na ayaw na nilang buhatin. At lumayo ako sa border crossing. Hindi napansin agad ni Maria. Busy siya sa pagkukuha ng perpektong litrato ng anak niya sa tabi ng karatula ng Switzerland. At si Jose, nauuna na pala ng ilang hakbang, sigaw ng sigaw sa customs officer gamit ang mabagal na Ingles na parang makakatulong. Nanginginig ang kamay ko sa bigat. Masakit ang likod ko dahil sa ilang oras na pagkakaupo sa kotse. Hindi angkop ang sapatos ko para sa mga burol o mga daanang bato, pero hindi iyon ang problema. Ito ang init na parang nagpapalubo sa mga buto mo sa ilalim ng balat. At ni minsan, hindi nila tinanong kung kaya ko ba. Binigyan lang nila ako ng dagdag. Ikaw lang ang hindi gumagawa ng anuman, sabi ni Jose isang oras bago noon. Kahit man lang magbuhat ka ng isa. Elena, marami ka nang nalampasan na mas masama. Sabi ko sa sarili ko, marami ka nang pinatawad na mas masama pa. Pero ito ay bago. Ito ang sandaling sa wakas ay naunawaan ko. Hindi nila ako tinitingnan bilang isang taong dapat igalang o isama. Isa lang akong karagdagang pares ng kamay. Isang paglimot. Isang pagod na matandang babae na may pera sa wallet at malakas na likod. Nang iwanan ko ang mga bag doon sa damuhan sa tabi ng daanan, hindi ako nag-isip. Hindi ako nagplano. Naglakad lang ako sa kabilang direksyon patungo sa isang maliit na karatula na tumuturo sa isang nayon na hindi ko kilala. Isang asul na araw at pangalan na hindi ko mabigkas. Maaaring ito ay isang hiking trail o kalsada para sa mga lokal. Wala akong pakialam. Gusto ko lang maglakad hanggang sa tumigil ang ugong sa tainga ko. Hanggang sa hindi ko na marinig ang kanilang mga tinig. Hindi ako lumingon. Nang mapansin ni Maria na wala na ako, kalahati na ako ng daan pababa sa isang madilim na dalisdis na may mga puno ng pino. Wala akong dalang pasaporte. Nasa bulsa ko pa ang telepono ko pero pinatay ko na. Ang katahimikan ay parang hininga. Ang daanan ay patungo sa isang tahimik na kalsada kung saan may isang maliit na bus na may kupas na mga letra na nakaparada. Tinanong ko ang driver sa basag na Pranses kung papunta ito sa pinakamalapit na bayan. Tumango siya. Iyon lang ang kailangan ko. €2. Iyon ang halaga para iwan sila. Ang bayan, kalaunan ay nalaman kong ito ay tinatawag na St. Lucie Dewis. Mukha itong postcard mula sa ibang buhay. Mga bahay na bato na may ivy, isang panaderya na may mga bintanang puno ng singaw, isang fountain sa gitna ng isang parisukat kung saan 2 bata ang naghahagis ng mga bato at tumatawa. Walang mga karatula sa Ingles, walang mga selfie stick. Nakahanap ako ng isang maliit na inn na may karatula na nakasulat na Chambres d'Hôte at pinindot ang kampana. Isang babae na may mabait na mga mata at pilak na buhok ang nagbukas ng pinto. Tiningnan niya ako, talagang tiningnan, at sinabi, "Voulez-vous calmez-vous, madame?" "Gusto mo bang kumalma, madam?" Tumango ako at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nanubig ang aking mga mata hindi dahil sa kalupitan ng iba, kundi dahil sa kaginhawaan. Oo, kailangan ko ng katahimikan. Kailangan ko ng kapayapaan. Kailangan kong tumigil sa pagiging tagadala ng bagahe ng isang tao. Ang pangalan niya ay Marianne. Hindi siya humingi ng ID. Sabi ko, wala akong reservation. Pasgrave, walang problema. Sabi niya, hindi mahalaga. Binigyan niya ako ng kwarto sa 2nd palapag na may tanawin ng mga burol, malinis na mga kumot, walang telebisyon, isang maliit na takure. Nagbayad ako ng cash. Ang pera para sa emergency na itinago ko sa aking bra, nakatupi sa isang tissue. Lumanggawi. Humiga ako sa kama suot ang aking mga damit pang biyahe nang hindi inaalis kahit ang mga sapatos ko. Ang katahimikan ay parang pabigat, hindi parang bigat, kundi parang bomba. Wala akong marinig kundi mga ibon at ang mabagal, pantay na paghinga ng hangin. Sumasakit ang mga paa ko, pero hindi na mahalaga. Hindi ko alam kung gaano katagal ako natulog. Nang magising ako, nagbago na ang liwanag. Dahan-dahan akong umupo, hindi sigurado sa isang sandali kung nasaan ako.
Saka ko naalala na umalis na ako. Sa wakas ay umalis na ako. Hinugasan ko ang mukha ko sa maliit na lababo at tiningnan ang sarili ko sa salamin sa itaas nito. Nagulat ako sa refleksyon ko. Hindi dahil mukha akong matanda. Matagal na akong mukhang matanda. Hindi. Dahil mukha akong kalmado tulad ng isang taong gumawa ng isang bagay na matapang at nakaligtas dito. May 5 missed call sa phone ko, lahat mula kay Maria. Walang mensahe. Hindi siya mag-iiwan ng mensahe. Maliban kung sigurado siyang makokontrol niya ang naratibo. Marahil iniisip niyang nawala ako o nalilito o nahimatay sa isang trail. Hayaan siyang magtaka. Hayaan silang lahat magtaka. Pinatay ko ulit ang phone at inilagay na nakaharap sa ibaba sa bedside table. Bukas ay hahanap ako ng train station. Bibili ako ng ticket at pupunta ako sa ibang lugar, kahit saan maliban doon. Hindi dahil gusto kong parusahan sila, kundi dahil tapos na akong magdala ng hindi sa akin. Nagsimula ito sa isang pangako. Gusto naming makasama ka sa biyaheng ito, Ma, sabi ni Maria sa telepono 2 buwan bago ang biyahe. Hindi mo pa nakikita ang Europa. Gusto naming gawin ito bilang isang pamilya. Dapat mas alam ko pa. Si Maria, alam niya palagi kung paano ipahayag ang mga bagay para tunog mapagbigay, parang regalo imbes na patibong. Gayunpaman, sinabi ko oo. Gusto kong maniwala na marahil, oo marahil, iba ito. Bumili pa nga ako ng bagong maleta. Hindi yung malaki, kundi yung medium size na may mga gulong na talagang gumagana. Ayokong maging pabigat, hindi ko kailanman gusto. Nag-impake ako ng maayos. Mga blusang hindi madaling kulubot, 1 o 2 scarf, matibay na sapatos. Iniwan ko ang mga lumang damit ko, kahit yung asul na pinakagusto ko. Sabi ni Maria, hindi mo kakailanganin ang anumang bagay na marangya. Pamilya lang tayo. Sineryoso ko yon. Ang tanga ko. Sa umaga ng flight, ang bahay ay tila masyadong tahimik. Tumayo ako sa bintana, hawak ang isang tasa ng tsaa, pinapanood ang araw na gumagapang sa bakuran ng kapitbahay ko. Naalala ko, iniisip na marahil ito na ang biyahe na magbubuo sa amin muli. Iyon ang inaasahan ko. Hindi kasiyahan, hindi pamamasyal, kundi kaunting pagiging malapit. Isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Nagbusina si Jose sa driveway kahit nangako siyang kakatok sa pinto. Nang sumakay ako sa kotse, hindi siya bumati. Nakikipag-usap siya sa telepono, tumatawa ng malakas. Marahil sa isa sa mga kaibigan niyang naglalaro ng golf. Si Maria ay mabilis na nagsabi, "Hi Ma," nang hindi lumingon. Nakasuot ng headphones si Miguel. Iyon ang pagtanggap. Sa airport, nagbayad ako para sa dagdag na bagahe. Sabi ni Maria, hindi sakop ng kanilang mga ticket ang checked luggage at ang akin ay sakop, kaya nag-alok ako. Tila mas madali. Iyon ba ang ibig sabihin ng pagiging ina, hindi ba? Paggawa ng mga bagay na mas madali. Sinabi ko sa sarili ko na huwag bilangin, huwag magsimula ng listahan sa isip ko. Mapanganib yon. Lumipad kami patungong Paris. Iginiit ni Jose na magrenta ng pinakamalaking kotse na mayroon sila, isang bagay na tinatawag na luxury crossover na halos hindi kasya para sa aming 4 at sa mga bagahe. Sinabi nila sa akin na umupo sa likuran sa likod ng driver. Mas marami kang legroom, sabi ni Maria. Ang ibig niyang sabihin ay, ayaw naming makipag-usap sa iyo. Gayunpaman, ngumiti ako. Kumuha ako ng mga litrato sa labas ng bintana. Sinubukan kong magkomento tungkol sa kanayunan. Walang sumagot. May laro sa phone si Miguel. Nakatutok si Jose sa GPS. Nag-scroll si Maria sa kanyang mga mensahe. Mabilis ang galaw ng kanyang mga daliri na parang karera. Tiniis ko nang huminto kami sa isang gas station at silang lahat ay pumasok, iniwan akong nakaupo sa kotse. Tiniis ko ulit nang bumalik sila na may mga merienda para sa kanilang sarili. Ngunit wala para sa akin, kahit tubig. Sinabi ko sa sarili ko na pagod sila. Ang jet lag ay nagpapakilos sa mga tao. Sa hotel sa Reims, nag-alok akong kunin ang pull-out sofa. Ikaw ang pinakamaliit, sabi ni Jose. Tumango ako. Hindi ko binanggit ang aking balakang o ang katotohanan na wala akong ibang tinulugan kundi isang disenteng kama sa loob ng maraming taon. Ayokong maging mahirap. Sa unang gabi, habang sila ay pumupunta sa wine tasting, naiwan ako,
nakakubli sa ilalim ng isang magaspang na kumot ng hotel na may isang supot ng almonds at ang ugong ng TV sa wikang hindi ko maintindihan. Nag-text sa akin si Maria ng litrato. Silang tatlo ay nakangiti na may hawak na mga baso ng champagne. Sana nandito ka, sulat niya. Halos matawa ako, ngunit nagpatuloy ako sa pagdalo. Nandyan ako kinabukasan ng umaga nang bisitahin namin ang katedral. Naghintay ako sa init habang si Jose ay nakikipagtalo sa isang tour guide tungkol sa kape na may laki ng Amerika. Matiyaga akong tumayo habang si Maria ay kumukuha ng pimpwente litrato ni Miguel na nagpapanggap na nakasandal sa medieval stone. Nang tanungin ko kung makakakuha ako ng isang litrato niya, sinabi niya, "Siguro mamaya, medyo nagmamadali tayo." Sa tanghalian, nag-alok akong magbayad muli. Nagbiro si Jose na tiyak na nagtatago ako ng lihim na kayamanan. Hindi ako sumagot. Hindi niya maiintindihan ang pagtitipid na ginawa ko para sabihing oo sa biyaheng ito. Ilang winter coats ang tinahi ko sa halip na palitan. Ilang hapunan ang hindi ko kinain noong tumaas ang presyo ng mga bilihin. Sa gabing iyon sa kwarto, narinig ko si Maria na bumubulong kay Jose sa banyo. Hindi ko dapat marinig iyon. Masyado siyang mabagal, parang humihila ng pagong sa buong Europa. Tumawa si Jose. Hindi nila alam na manipis ang mga dingding. Hindi ako umiyak. Hindi noon. Ngunit may parte sa akin na lumiit. Gayunpaman, sinabi ko sa sarili ko na maaga pa, na baka pagod sila, na magbabago ang mga bagay. Ngunit isang bahagi ko, ang tahimik, matigas ang ulo na bahagi na nagdala sa akin sa 7 dekada, ay nagsimulang gumawa ng ibang listahan. Hindi yung nagbibilang ng mga pabor, hindi yung nagpapatawad sa mga insulto. Isang listahan ng mga katotohanan, at isinulat ko ang una sa isip ko ng tahimik ngayong gabi. Hindi nila ako nakikita. Sa ika-4 na araw, tumigil na ako sa pagsubok na lumabas sa mga litrato. Hindi ito isang desisyon, kundi isang tahimik na pagtanggap. Sa tuwing kami ay dumadaan sa isang bagay na sulit alalahanin, isang vineyard, isang tulay, isang mural sa dingding ng cafe, si Maria o Miguel ay magpo-pose, mag-a-adjust ng kanilang mga anggulo, kumuha ng 20 bersyon, pagkatapos ay lilipat na sila. Kadalsan ay nahuhuli pa rin ako, bahagyang hingal, laging ilang hakbang na masyadong mabagal para mapansin. Sa isang lungsod, nakalimutan ko ang pangalan, lahat sila ay nagiging malabo. Huminto kami sa isang palengke. Gusto ni Jose ng mga sausage, gusto ni Maria ng lokal na sabon para sa kanyang mga katrabaho. Gusto lang ni Miguel ng wifi. Tumayo ako malapit sa isang nagtitinda na nagbebenta ng mga seramikang pinipinturahan ng kamay, mga plato, at maliliit na tasa ng espresso na may mga maalog na blue pattern, hindi perpekto, ngunit ginawa ng may pag-iingat. Nananatili ako, pinatakbo ang aking mga daliri sa isang maliit na plato na may mga tulip sa gilid. Naalala nito ang isang pinggan na binili ko noong bata pa ako. Wala akong pera at bagong kasal. Ginagamit namin ito ni George sa loob ng maraming taon hanggang sa ito ay nabasag sa gitna. "Huwag mo yan bilhin," sabi ni Maria, lumalapit mula sa likuran ko. "Hindi ito babagay sa kusina mo." Hindi ko tinanong ang kanyang opinyon. Hindi ako nagsasalita. Binili ko pa rin ito. Maingat na binalot. Nagbayad gamit ang sarili kong pera. Hindi ko sinabi sa kanila. Ang pinggan na iyon ngayon ay nasa bagong kusina ko. Isang pinggan lang, pero akin iyon. May isang sandali sa Strasbourg na inakala kong aalis na ako. Noon ay umuulan. Hindi malakas, ngunit sapat para lamigin ang anit mo. Kakagaling lang namin sa isang museo, yung tipo na nagustuhan ko, at nagmadali sila sa paglibot. Gusto kong umupo. Nandidilim ang mga tuhod ko. May bench malapit sa isang pastry shop at nagtanong ako kung pwede kaming huminto sandali. Nagroll ang mata ni Jose. "Kakakain lang natin ng lunch." Walang sinabi si Miguel. Hinigpitan lang niya ang kanyang hoodie. Binigyan ako ni Maria ng tingin na kayang pumutol ng salamin. "Kung pagod ka na, siguro dapat ka nang bumalik sa hotel. Maglilibot pa kami ng kaunti." Naglalakad na sila palayo bago pa ako makasagot.
Umupo ako sa bench na yon at pinanood silang mawala sa karamihan na parang mga taong dating kilala ko. Ang pastry shop ay may maliit na mesa sa labas sa ilalim ng awning. Bumili ako ng isang mainit na roll at isang kape at kinain ko ito ng mag-isa, pinapanood ang mga estranghero na dumadaan. Iyon ang unang beses na pinatay ko ang phone ko sa araw. Nagustuhan ko ang katahimikan. Sa hotel ngayong gabi, nagreklamo si Jose na hindi ko ibinalik ang power adapter sa kwarto. "Ikaw ang huling gumamit nito," sabi niya. Hindi ako. Alam kong hindi ako, ngunit wala akong sinabi. Maya-maya, nakita ko ito sa bag niya. Sinabi ko ba sa kanya? Hindi. Ang ilang mga bagay ay mas malakas sa katahimikan. Isang umaga sa Lucerne, natapilok si Miguel sa isang maluwag na cobblestone at nagmura. "Oh my God, ang prehistoric ng mga kalye na ito," bulong niya. Inabot ko ng hindi nag-iisip, instinct lang para patatagin siya. Inalis niya ako na parang estranghero ako, isang pulubi sa kanto. "Huwag," sabi niya. Hindi galit, basta diretso lang, parang nakakahiya na mahawakan ako. Siya ay 17. Maaring normal iyon, ngunit may pumipikit sa loob ko. Maya-maya sa hapunan, nag-post siya ng litrato ng kanyang pagkain na may caption, "Pinakamagandang biyahe, kaming tatlo lang." Kaming tatlo lang. Nakita ko iyon dahil nakalimutan niyang sinusundan ko pa rin siya. Sa gabing iyon, umupo ako sa banyo ng hotel na nakabukas ang shower. Hindi dahil kailangan ko ito, kundi dahil ayaw kong marinig nila ang mabigat kong paghinga, hindi pag-iyak, hindi pa naman. Nagsusumikap lang na manatiling tahimik, na hindi maging palabas. Naalala ko ang sinabi ng sarili kong ina noong bata pa ako, galit at iniisip na siya ay masyadong mabagal, masyadong luma, masyadong nakakaabala. Mamimiss mo ako kapag wala na ako sa kwarto. Noon, nag-roll ang mata ko. Ngayon naiintindihan ko na hindi nila ako mamimiss, ngunit mararamdaman nila ang kawalan dahil gagawin ko itong permanente. Sa pagtatapos ng linggo, tumigil na ako sa paghihintay sa kanila. Kumain ako kapag nagugutom ako. Nagpapahinga kapag kailangan ko. Tumigil na ako sa pagtatanong kung ano ang mga plano sa araw na iyon at kapag tinanong nila kung bakit hindi ako mukhang masigasig, ngumiti na lang ako. "Sumasabay lang ako sa biyahe," sabi ko. "Hayaan silang maniwala." Hindi ako sumasabay sa biyahe. Binibilang ko ang mga labasan. Naghapunan kami sa Geneva noong gabi bago ang pagtawid sa hangganan. Isang lugar na nabasa ni Jose, isang restaurant na may mga bituin at review at pangalan na wala sa amin ang makapagsabi ng tama. Iginiit niya na dapat kaming pumunta. "Isang beses sa isang buhay na uri ng lugar," sabi niya. "Pagsisisihan natin kung hindi tayo pupunta." Sa pamamagitan ng tayo, syempre, ang ibig niyang sabihin ay ang sarili niya. Ito ang uri ng restaurant kung saan ang mga menu ay walang presyo at ang mga waiter ay tinitingnan ka mula ulo hanggang paa bago ka upuan. Nagsuot si Maria ng kanyang cream blouse, yung hindi niya sinusuot maliban kung inaasahan niyang may mga litrato. Si Miguel ay pininturahan ang kanyang buhok gamit ang sobrang daming gel. Hawak ni Jose ang wine list na parang sandata na alam niyang gamitin. Nagsuot ako ng simpleng navy cardigan at parehong black flats na suot ko mula pa noong Paris. Hindi ako nag-empake ng mas formal. Sinabi sa akin ni Maria na huwag sa mesa. Walang nag-alok sa akin ng pinakamagandang upuan. Pinili ko ang pinakamalapit sa kusina, kalahati sa labas ng usapan at ganap na sa labas ng tanawin. Si Jose ang umorder para sa lahat. "Gusto ni Mama ng puti," sabi ni Maria nang hindi inaalis ang tingin nang tanungin ng sommelier. Isang bagay na malambot, hindi masyadong tuyo. Gusto ko ng white wine, ngunit sa gabing iyon gusto ko ng red. Hindi ako nagsalita. Dumating ang waiter na may unang kurso, isang bagay na may foam at truffles. Halos hindi ko ito hinawakan. Maganda ang pagkain, ngunit mabigat ang pakiramdam ko sa tiyan. Halos tapos na si Miguel sa kanya bago pa man ako makakagat ng pangalawa. "Hindi ka ba nagugutom?" tanong ni Maria. "Okay lang ako." "Halos hindi ka kumakain sa buong biyahe?" dagdag ni Jose. "Kung babagsak ka, hindi ka namin madadala pabalik." Tumawa siya. Walang ibang tumawa. Hindi siya nagbibiro.
Pagkatapos ng pangunahing kurso, hiniling nila sa waiter na kumuha ng litrato. Itinaas ni Miguel ang kanyang phone at kinawayan siya. "Excuse me, pwede mo bang kunan kami ng litrato?" Sabi niya, itinuturo ang sarili, si Maria at si Jose. Nag-pose sila, magkayakap, nakangiti ng malapad, nakataas ang mga baso ng alak. Nasa mesa pa rin ako, nakatupi ang napkin sa kandungan ko, mga kamay nakapatong ng tahimik. Walang nagsabi, "Teka, kunan natin lahat ng 4." Walang kahit isang sulyap sa akin. Nag-alinlangan ang waiter, hindi sigurado, ngunit kinuha ang litrato gaya ng hinihiling. Ngumiti ako sa sarili ko. May matalas na bagay na bumaba sa dibdib ko. Nang dumating ang check, nagkunwaring nagpapalakpak si Jose sa kanyang mga bulsa. "Shit," sabi niya, "naiwan ko ang wallet ko sa hotel." Naguguluhang tumingin si Miguel. "Hindi ba?" Mabilis na sumingit si Maria. "Ma, pwede mo bang bayaran ito? Ibabalik namin sa'yo sa pamamagitan ng Venmo pag-uwi natin." Narito na. Ang pamilyar na linya, ang mabagal na pag-abot sa aking purse, ang tahimik na kasunduan na ako ang bahala dito, palagi akong gumagawa. Tiningnan ko ang bill. 321 francs. Inabot ko ang card ko, hindi nila ako binati. Pagkatapos ng hapunan, naglakad sila ng nauuna, tumatawa sa isang bagay na sinabi ni Miguel. Sumunod ako ilang hakbang sa likuran. Dumaan kami sa isang bookstore na may mga postcard sa bintana. Huminto ako saglit. Walang sino man sa kanila ang napansin. Bumili ako ng isang card na may simpleng watercolor ng bundok. Sa likod nang bumalik ako sa hotel, isinulat ko, "Hindi ninyo matatandaan ang gabing ito, ngunit ako ay gagawin." Hindi ko nilagdaan, hindi ko ipinadala. Itinago ko lang sa bag ko sa pagitan ng mga pahina ng aking travel journal. Isang journal na walang nagtanong kung makikita ko. Maya-maya sa kwarto, tumingin si Maria mula sa kanyang phone. "Huwag kalimutang mag-empake ng magaang para bukas," sabi niya. "Dadaan tayo sa border, maraming lakaran." Tumango ako. "Baka huwag mong dalhin ang iyong shoulder bag," dagdag ni Jose. "Nakakapagpabagal sa iyo." Tumango ulit ako. Palagi akong tumatango, ngunit sa loob ay nagpaplano na ako. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin ng banyo ngayong gabi at bumulong ng malakas na parang makakatulong ito na tumagos. Ito na ang huling beses na babayaran ko ang aking kahihiyan. Pinatay ko ang ilaw at sinarado ang pinto sa likuran ko. Hindi sila nagsabi ng good night at hindi ako nagsabi ng goodbye. Kinabukasan ng umaga, umalis kami sa Geneva pagkatapos ng 9. Mabigat na ang hangin dahil sa init, yung uri na kumakapit sa iyong leeg kahit hindi pa nagsisimula ang araw. Nagreklamo si Miguel bago pa kami makalabas ng bayan. "Bakit hindi tayo sumakay ng tren? Masikip masyado ang kotse na ito." Sumagot si Jose na mas mura ang pagrenta ng kotse, mas flexible. Paalala ni Maria sa kanilang dalawa na malapit na kami sa border at pakiusap. Para sa kapakanan ng Diyos, itigil na ang pag-aaway. Nanatili akong tahimik sa likurang upuan. Naging background noise na ako noon. Isang ubo sa sulok ng isang silid. Naroon, ngunit bahagya lamang. Pinanood ko ang pagbabago ng tanawin mula sa mga storefronts patungong bukirin patungong kagubatan. Ang mga karatula ay nagsimulang maghalinhinan sa pagitan ng Pranses at Aleman. Lahat ito ay tila napakasimboliko. Kami ay dumadaan mula sa isang bansa patungo sa isa pa at ako pa rin ay isang turista sa sarili kong pamilya. Sa huling pahingahan bago ang border, iginiit ni Maria na lahat kami ay bumaba at mag-unat. Ang parking lot ay gravel. Maingat akong bumaba, matigas ang tuhod dahil sa biyahe. "Kunin mo ang bote ng tubig ko, ma," tawag niya. Naglalakad na palayo, dagdag ni Jose. At ang bag ni Miguel. Nakatutok na naman siya sa phone. Kalahati na sila patungo sa mga banyo bago ko pa man maisara ang pinto ng kotse. Tiningnan ko ang kalat sa trunk. Mga bag, merienda, mga semi-zipped suitcase, isang sirang payong. Maaari kong sabihin na hindi. Maaari kong hayaan silang hawakan ang kani-kanilang mga bagay. Ngunit hindi ko ginawa. Ibinalibag ko ang tote bag sa isang balikat, ang backpack sa isa pa. Isa sa mga iyon, hindi ko pa rin alam kung kanino, ay may souvenir snow globe na tumusok sa tadyang ko. Naglakad ako patungo sa lugar ng banyo,
lumagpas sa mga hanay ng iba pang mga manlalakbay, ang ilan na may maliliit na bata, ang ilan ay tumutulong sa mga matatandang magulang. Pinanood ko ang isang binatang lalaki na inakbayan ang kanyang lola habang sila ay naglalakad. Ngumiti siya sa kanya. Siya ay sumigla. Walang sinuman ang kailanman ay sumigla para sa akin. Nang bumalik kami sa kotse, nagreklamo ulit si Jose. Parang may 10 bag tayo para sa 3 tao. 4? Malumanay kong itinama. Hindi niya ako narinig o nagkunwari siyang hindi narinig. Ang border crossing ay maliit, mas parang checkpoint kaysa tunay na gate. Hindi masyadong nagmamadali ang Switzerland, ngunit may mga customs agent pa rin na nakatayo sa ilalim ng canopy, nagpapalipad ng mga kotse ng mabagal. Iginiit ni Maria na huminto kami at maglakad ng kaunti habang si Jose ang humahawak ng mga papel. Magiging cute photo op ito, sabi niya. Opisyal na tayong pumapasok sa Switzerland. Bumubulong si Miguel, ngunit sumunod sa kanya palabas ng kotse. Sumunod din ako, dala ang 2 sa mga bag na ayaw nilang iwan na walang bantay. Naglakad sila ng nauuna, tumatawa, itinuturo ang mga karatula. Nahirapan akong makasabay, pawis na dumidikit sa likod ng aking damit. Ang aking mga sandals ay sumabit sa hindi pantay na daanan. Nararamdaman ko ang tamang sakong ko na nabubulok. Walang tumingin pabalik. Doon ko narinig. Ang boses ni Jose na tumatawa ng kalahati. Itinapon ang mga salita sa likuran niya na parang biro na hindi kailangang tumama. Kung hindi siya makasabay, pwede niyang dalhin ang mga bag natin o maglakad pa uwi. Hindi sumagot si Maria, ngunit hindi rin niya ako ipinagtanggol. Tumawa si Miguel. Tumigil ako sa paglalakad. Hindi dahil sa drama, hindi dahil sa paghihigante, sapat na. Tiningnan ko ang mga bag sa aking mga kamay. Ang isa ay kay Maria na may mga paunang titik ng pangalan niya na nakatali sa gilid. Ang isa pa ay kay Miguel, mabigat na may mga tech gear at charger at kung ano-ano pa. Hindi ako nagsabi ng anuman. Lumapit ako sa gilid ng trail, inilapag sila ng mahinahon, inayos ang mga strap para hindi sila mahulog, pinadulas ang mga handle. Tumayo ako doon ng ilang sandali, pinapanood silang lumayo sa daanan sa unahan. Hindi sila lumingon, kahit isang beses. Lumiko ako sa kabilang direksyon. May karatula, asul at simple, na may araw na tumuturo sa isang makitid na kalsada. St. Lucie Diwis, 3 kilometers, iyon lang ang kailangan ko. Naglakad ako. Masakit ang aking mga paa. Masakit ang aking mga braso. Ang aking puso ay kumakabog sa isang bagay sa pagitan ng kahihiyan at paglaya. Ngunit hindi ako tumigil. Hindi hanggang sa ang mga bag ay napakalayo na parang bahagi sila ng ibang buhay. Hindi ako nag-iwan ng tala. Hindi ko yun utang sa kanila. Hayaan silang malaman. Hayaan silang maramdaman kahit isang beses kung ano ang pakiramdam ng pagkalimutan sa gilid ng daan. Naglakad ako hanggang sa ang mga bag, ang mga boses, ang tunog ng biro ni Jose. Pwede niyang dalhin ang mga bag o maglakad pa uwi. Lahat ay natunaw sa hangin sa likuran ko. Ang kalsada ay bahagyang bumaba. Nasusunog ang aking mga binti. Ang araw ngayon ay ganap ng nasa itaas, matalas at hindi mapagpatawad. Walang lilim, walang bench, walang nagsasabi. Okay ka lang ba? At sa isang pagkakataon, hindi ko yon gusto. Hindi ako okay. Ngunit hindi rin ako sira. Sa isang lugar sa aking mga buto, alam kong ito ay hindi ang sandali na ako ay gumuho. Ito ang sandali na tumigil ako sa pagpapanggap na hindi ito masakit. Wala akong plano. Alam ko lang na hindi ako makakabalik sa kotse. Hindi ako makakatayo doon habang si Maria ay tumitingin sa akin na parang ako ang problema. Habang si Jose ay gumagawa ng isa pang biro, habang si Miguel ay nag-roll ng kanyang mga mata. Hindi ko iyon mabubuhay. Hindi lang ang kahihiyan, ang pagbura. Dahil iyon talaga iyon. Hindi ako napahiya. Ako ay dahan-dahang nabura, tahimik, mahusay. Hindi nila ako pinagtalunan dahil hindi nila inisip na sulit akong pagtalunan. Hindi nila ako pinasalamatan dahil hindi nila inisip na gumagawa ako ng anuman na espesyal. Hindi nila tinanong kung ano ang kailangan ko dahil tumigil na sila sa paniniwala na mayroon akong mga pangangailangan. Ako ang bagahe.
Nasabi nila iyon ng malakas. Hindi lang nila napagtanto na narinig ko sila. Ang daan patungo sa nayon ay humigpit. Ang mga puno ay yumuko sa itaas ngayon, pinapalambot ang init. Lumitaw ang isang maliit na karatula, nakasulat sa kamay, bahagyang nakatagilid na may araw at salitang chambre. Mga kwarto. Iyon lang ang kailangan ko. Naghatid ito sa isang maliit na inn na may puting shutter at flower box. Isang disenteng lugar, malinis at tahimik. Pinindot ko ang kampana. Ang babaeng sumagot ay nagsusuot ng linen apron at may makapal na pilak na buhok na nakapusod. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, ngunit mainit. "Bonjour," sabi niya. Huminigi ako ng aking lalamunan. "Nagsasalita ka ba ng Ingles?" "Kaunti," sabi niya. Nakangiti. "Kailangan ko ng kwarto," sabi ko. "Para sa isang tao lang? Ilang araw lang." Tiningnan niya ako, talagang tiningnan, at tumango. "Siyempre pagod ka na," sabi niya ng malumanay. Nakikita ko, inakay niya ako paakyat sa isang kwarto na may mapusyaw na asul na kurtina, kama na kahoy, tanawin ng mga berdeng burol. Hindi ito luho, ngunit malinis, tahimik, at hindi naglalaman ng mga taong may gusto sa akin. Natulog ako ng bahay ka oras, suot ang sapatos, ang purse ay nakasukbit pa sa dibdib ko. Nang magising ako, halos paglubog na ng araw. Masakit ang ulo ko, ngunit hindi dahil sa kalungkutan. Dahil sa sobrang ingay na matagal nang nagdurusa. Umupo ako ng dahan-dahan at sinuri ang aking mga gamit. Phone na patay. Pasaporte na nakazip sa gilid ng aking purse. Wallet na buo. Hindi ko sinabi sa kahit sino na aalis ako. Hindi ako nagsabi ng paalam. Hindi ko kailangan. Kapag sinabi ng isang tao sa iyo, sa harap ng iyong anak, na ang iyong lugar ay ang magdala ng kanilang mga bag o mawala, sila na ang nagsulat ng iyong katapusan. Ang kailangan mo lang gawin ay pumasok dito. Ngunit ako ang magsusulat kung ano ang susunod. Sa front desk, nagbayad ako para sa 3 gabi ng cash. Nagbigay ako ng pangalan na hindi akin. Ruth Caldwell, middle name ko, at apelyido ng nanay ko. Para lang kung sakaling maisip ni Maria na tawagan ng consulate. May computer sa lobby para sa mga bisita. Ginamit ko ito para tingnan ang mga schedule ng tren. May direktang linya mula sa isang kalapit na bayan papunta sa Geneva Airport, pagkatapos ay isang flight pa uwi, dumaan sa Frankfurt, lilipad sa loob ng 2 araw. Nag-book ako, ginamit ang sarili kong card, nag-book ng window seat. Hindi ako umiyak. Hindi nang makita ko ang confirmation email. Hindi nang tawagan ko ang bangko para siguraduhin na magagamit ko ang aking account sa ibang bansa. Kahit nang buksan ko ang aking maleta at napagtantong naiwan ko ang kalahati ng aking mga damit sa kotse na nirerentahan ni Jose. Hayaan nilang kunin ang mga sweaters. Hayaan silang ilagay ito sa katahimikan. Nagtataka kung namatay ako sa pagitan ng isang border at ng susunod, marahil sa isang paraan namatay ako. Ngunit hindi yung uri ng kamatayan na iisipin nila. Hindi ang kahinaan, hindi ang pagkalito, kundi ang kalinawan. Sa gabing iyon, umupo ako sa maliit na dining room ng inn at nag-order ng isang simpleng pagkain. Inihaw na patatas, isda, white wine. Ang pusa ng may-ari ay dumapo sa aking bukong-bukong. Sa labas, ang mga burol ay naging ginto sa huling liwanag. At naisip ko, hindi ito pagtakas, ito ay pagdating. Nakadating ako sa isang buhay kung saan hindi ko kailangang ngumiti sa mga taong itinuring ako na parang upuan na nakalimutan nilang inuupuan nila. Nakadating ako sa isang lugar kung saan ang katahimikan ay hindi parusa. Ito ay kapayapaan. Sabi nila, pwede akong maglakad pa uwi, kaya ginawa ko. Hindi lang sa paraan na gusto nila. Kinabukasan, nagising ako sa pag-awit ng mga ibon at sa pag-ungol ng lumang kahoy sa ilalim ng aking mga paa. Hindi ang tunog ng mga hindi mapakaling paa ni Jose o ang boses ni Maria na tumataas sa pagkadismaya. Binuksan ko ang bintana at hinayaan ang unang liwanag na pumasok. Ang malamig na hangin ay humaplos sa aking mukha. Sa isang lugar sa malayo, isang kampana ang tumunog. Simbahan o paaralan?
Hindi ko alam, ngunit nagparamdam ito sa akin na ako ay nasa isang lugar kung saan ang mga tao ay namumuhay ng simpleng buhay. Tahimik, marangal na buhay. Gumawa ako ng tsaa gamit ang maliit na takore sa kwarto. Walang nagmadali sa akin. Walang nagroll ng mata dahil naglaan ako ng oras para magdagdag ng pulot. Uminom ako nito sa tabi ng bintana na walang sapin sa paa, pinapanood ang mga burol na nabubuhay sa sikat ng araw. Ito ang unang pagkakataon sa mahigit 1 linggo, marahil mas matagal pa, na hindi ako naghahanda para sa isang tao na mangangailangan ng isang bagay mula sa akin. Sa almusal sa ibaba, nagtanong si Marian kung nakatulog ako ng mahimbing. Sabi ko, "Oh, matagal ka bang mananatili?" Tanong niya. Ang kanyang Ingles ay nag-aalangan, ngunit malinaw. "Hanggang bukas lang," sabi ko. "Tapos uuwi na ako." Tumango siya. Pagkatapos ay nag-alinlangan. "May problema ba?" Nag-isip ako ng isang sandali. Pagkatapos ay umiling ako. "Hindi, walang problema. Sobrang ingay lang." Ngumiti si Marian nang mahinahon na parang naiintindihan niya ang higit pa sa sinabi ko. Maganda ang katahimikan para sa buto. Nagbuhos siya ng mas maraming kape para sa akin at umalis. Naglakad ako ngayong umaga sa mga kalye na walang pangalan na mababasa ko. Dumaan ako sa mga hardin na puno ng kamatis at lavender, mga pader na bato, mga kahoy na karatula, mga bisikleta na nakasandal sa mga bakod, walang tumingin, walang nagbigay ng payo sa akin. Isang maliit na batang babae ang kumaway sa akin mula sa likod ng isang gate. Kumaway ako pabalik. Yun lang, parang paggaling. Hindi yung tipo na kino-comfort ka ng isang tao. Yung tipo na walang istorbo sa iyo. Kung saan ang iyong kaluluwa ay nakakalabas tulad ng isang lubid na naiwan sa araw ng matagal. Sa tanghali, umupo ako sa shaded courtyard kasama ang aking notebook. Hindi ako nagsulat ng ilang taon, ngunit natagpuan ko ang sarili kong nagsusulat pa rin. Maliliit na bagay. Kung ano ang nakita ko, narinig ko, kung ano ang tinanggihan kong dalhin pa. Pagkatapos ay binuksan ko ang aking telepono. 17 missed calls, karamihan mula kay Maria, ilan mula kay Jose, isa mula sa numero ng US Consulate. Walang voicemail, tawag lang ng tawag, parang sunod-sunod na katok. Hindi nila inisip na kailangan nilang magpaliwanag. May isang text mula kay Miguel. "Grandma, where are you? Mom's freaking out." Tinitigan ko ito ng matagal. Pagkatapos ay binura ko ito. Tinawagan ko ang aking bangko. Sumagot ang isang babaeng nagngangalang Rebecca, mahinahon ang boses. Gusto kong i-check ang mga kamakailang transaksyon at siguraduhing walang hold sa mga internasyonal na pagbili. Hiniling niya sa akin na kumpirmahin ang mga security question. Ginawa ko. Pagkatapos bago ako mag-hang up, nag-pause ako. "Isa pang bagay," sabi ko. "Paano ko papalitan ang secondary access sa aking mga account?" "Ibig mong sabihin, tanggalin ang access ng isang tao?" "Oo, syempre ma'am. Magagawa iyon kaagad. Gusto mo bang tanggalin ko si Maria Mitchell?" "Oo," sabi ko. Hindi nanginginig ang boses ko. Hindi nanginginig ang mga kamay ko. Ito ay parang pagputol ng patay na sangay ng puno. Kailangan. Tapos na. Tinawagan ko rin ang airline. Nagbayad ako ng change fee at nag-upgrade ng aking upuan. Window, bulkhead, early boarding. Nag-alok sila sa akin ng pagpili ng pagkain. Pinili ko ang manok, walang alak. Makakakuha ako ng sapat na katahimikan sa himpapawid. Hindi ko kailangang antukin. Sa hapon na iyon, tinanong ko si Marian kung may lugar malapit na pwedeng mag-print. Itinuro niya ako sa isang panaderya, 2 block ang layo na may public printer sa likuran. Nagpasalamat ako at dahan-dahan akong naglakad pababa sa kalsada, humihinto para amuyin ang mga ligaw na rosas na nakagapos sa isang bakod. Sa panaderya, nag-type ako ng isang sulat. Maikli, direkta, hindi pag-amin, hindi paghingi ng tawad, isang linya lang ng katotohanan, nakaprint sa puting papel at 2 beses na nakatupi. Iniwan ko ito sa aking purse. Hindi ko ito ipapadala sa kanila. Hindi ito para sa kanila. Ito ay para sa akin. Patunay na sa wakas ay nasabi ko na ito kahit sa papel lang. Nang maglaon, pinanood ko ang paglubog ng araw mula sa likurang hardin ng inn.
Ang simoy ng hangin ay amoy mint at usok ng tsimeneya. Isang blackbird ang lumapag sa rehas, tumitig sa akin, pagkatapos ay lumipad palayo. At naisip ko, mayroon pa akong isang gabi para maging wala kaninuman. Isang gabi pa para maging isang babae lang sa isang kwarto na may bintana at kama. Bukas ay uuwi ako, ngunit hindi sa parehong bahay, hindi sa parehong buhay. Gusto nilang maglakad ako pa uwi. Ginawa ko. At sa daan, natagpuan ko ang aking sarili. Kinabukasan, nagising ako bago sumikat ang araw. Hindi dahil sa alarm. Hindi ako nag-set ng alarm. Ang katawan ko ay basta na lang gumalaw, na parang alam nitong may mahalagang araw na darating. Umupo ako sa katahimikan ng maliit na kwarto na iyon, nakabalot sa kumot mula sa kama, mga paa ko ay nakatago sa ilalim ko. Ang mga burol sa labas ay madilim pa rin sa lilim, wala pang ibon, walang yabag, tanging ang tunog ng aking paghinga at ang malayong ugong ng isang bagay na gumigising. Marahil isang bayan, marahil ako. Hinawakan ko ulit ang aking notebook, hindi para magsulat, para lang hawakan ito. Minsan ang blankong pahina ay ang sarili nitong uri ng kaginhawahan. Patunay na ang isang bagay na bago ay maaari pa ring magsimula. Naisip ko ang aking buhay hindi bilang isang kwento, hindi bilang isang bagay na ipaliwanag o gawing makabuluhan, kundi ang hugis nito. Naisip ko si George. Siya ay isang mabuting tao, hindi perpekto, ngunit mabuti sa paraang mahalaga. Matatag, mabait. Dati niyang sinasabi na ako ang malakas. Hindi ko siya pinaniwalaan. Inisip ko na ang malakas ay nangangahulugang malakas ang boses, tiyak, mapagpasya. Ngayon, sa tingin ko marahil ang malakas ay nangangahulugang manatili. Manatili kapag mas madaling tumakbo. Manatili sa isang kasal kapag mahigpit ang pera at mas mahigpit ang pasensya. Manatili sa tabi ng iyong anak sa bawat maling gupit ng buhok, bawat pinto na humahampas, bawat pagtataksil na nilulunok mo para sa kapayapaan. Ngunit ang pananatili ay hindi pareho ng pagliit. At kung saan-saan sa daan, nakalimutan ko ang pagkakaiba. Si Maria ay hindi palaging ganito. Noong bata pa siya, dati siyang nagdadala sa akin ng mga daisy mula sa bakuran ng kapitbahay at sinasabi sa akin na ako ang pinakamagandang ina sa mundo. Dati siyang umiiyak kapag umaalis ako para magtrabaho, kahit na ilang oras lang. Dati siyang umaakyat sa kama kasama ko pagkatapos ng mga bangungot at yumayakap sa aking leeg na parang hindi niya gustong bumitaw. Hindi ko alam kung kailan nagbago iyon. Marahil noong hindi ko na kayang bilhin ang mga branded na damit. Marahil noong tumanggi akong magbayad para sa kanyang pangalawang kasal. Marahil noong tumigil ako sa pagsang-ayon sa kanya para lang panatilihing magaan ang pakiramdam. Si Jose ay pumasok sa kanyang buhay na naniniwala na hindi siya sapat. At sa paanuman ay nagsimula siyang maniwala dito. Pagkatapos ay ipinasa niya ang pakiramdam na iyon na parang sipon, hindi nakikita at nakakahawa. Patuloy kong iniisip na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa pagmamataas. Ngunit nakalimutan ko na ang pagmamataas ay hindi nakikinig. Ito ay nagsasalita lamang. Hindi ko sila kinamumuhian. Iyan ang katotohanan. Gusto kong sabihing kinamumuhian ko sila. Mas madali iyon. Ngunit mas masama pa sa pagkamuhi. Ito ay kalungkutan dahil mahal ko pa rin sila. Naalala ko pa rin kung sino sila dati, kung sino tayo dati. Ngunit sa wakas ay tinanggap ko na hindi nila ako mahal sa paraang kailangan ko ng pagmamahal. Mahal nila ako kapag ako ay kapakipakinabang, kapag ako ay tahimik, kapag ako ay nagsasabi ng oo, nang walang pag-aalinlangan at ngumingiti sa mga pasa sa aking dignidad. Hindi iyon pag-ibig, iyon ay pagganap. At ako ay nagre-retiro na sa tungkulin. Sa almusal, dinalhan ako ni Marian ng isang maliit na plato ng apricot preserves at mainit na tinapay. Ngayon ay paglalakbay, tanong niya. Oo, pabalik sa airport. Nag-alinlangan siya. Okay ka lang ba? Ngumiti ako. Hindi masyadong maliwanag, sapat lang. Oo, sabi ko. Sa tingin ko, sa wakas ay okay na ako. Hindi siya nagpilit. Tumango lang siya tulad ng mga babaeng nabuhay ng sapat para makilala ang isang pribadong laban na napanalunan. Pagkatapos ng almusal,
Naging fake ako. Hindi ito tumagal. Mayroon na lang akong kalahati ng mga bagay na dinala ko at wala ng bigat. Nag-iwan ako ng isang maliit na scarf sa upuan, nakatupi ng maayos, isang pamamaalam na regalo para sa kwarto na nagbigay sa akin ng kapayapaan. Sa front desk, nagbayad ulit ako kahit na ang kwarto ay nabayaran na. Panatilihin mo, sabi ko, para sa isang bagay na maganda. Hindi nakipagtalo si Marian. Hinawakan lang niya ang kamay ko at bumulong. Bon voyage. Ang taxi ay nakahanda na sa sulok. Sumakay ako. Tinanong ng driver kung kailangan ko ng tulong sa aking bag. Sabi ko, hindi, salamat. Ito ang pinakamagaan na bagay na nabuhat ko sa loob ng maraming taon. Nang umalis kami, tumingin ako pabalik sa inn isang beses. Isang beses lang, hindi ako kumaway. Ang ilang pagtatapos ay hindi nangangailangan ng seremonya, tanging isang buong punto. Bumalik sa border, hindi nila napansin na wala ako hanggang sa pinadaan sila ng customs officer at hiniling na lahat ng pasahero ay naroroon. Lumingon si Maria para tawagin ako at nakita lang ang mga bag nakatayo ng tuwid, hindi nahahawakan, eksakto kung saan ko sila iniwan. Sa isang sandali, marahil inisip niyang malapit lang ako. Siguro sa banyo, siguro nahuhuli. Pagkatapos ang sandali ay humaba ng husto. Nagmura si Jose. Kinuha ni Miguel ang kanyang phone. Tumataas ang boses ni Maria, una sa pagkalito. Pagkatapos ay matalas sa mahigpit na takot na nararamdaman ng mga tao kapag napagtanto nilang nagkamali sila. Ngunit hindi nila mahanap kung alin. Hindi pa nila naiintindihan. Hindi noon. Naniniwala pa rin sila na ilang hakbang lang ako sa likuran. Naniniwala pa rin sila na ginagawa ko ang palagi kong ginagawa. Sinusuri ang discomfort, inaayos ang aking bilis, sinusubukang makasabay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko ginawa. Sa pagkakataong ito, hinayaan ko silang maglakad ng nauuna. At ako ay umalis. Habang sila ay nagbabalikan, nagtatanong sa mga estranghero, nagche-check sa rest stop, tumatawag sa mga lokal na awtoridad, ako ay nasa airport na. Hindi ako nagmadali. Kumain ako ng maliit na pagkain, bumili ng libro sa maliit na kiosk, isang crime novel, yung tipo na binabasa ni George, umupo malapit sa bintana at pinanood ang mga eroplano na dumarating at umaalis. Ang aking flight ay magbo-boarding sa loob ng 2 oras at ang kanilang pagkabahala ay nagsisimula pa lang. Si Maria ay tumawag ng 17 beses sa loob ng 1 oras. Pagkatapos ay dumating si Jose, pagkatapos ay si Miguel. Walang sino man sa kanila ang nag-iwan ng mensahe. Naisip ko silang nakatayo ng grupo, mga mukhang balisa, nag-uusap. Baka nawala siya. Hindi siya sumasagot. Subukan mo ulit siya. 3:15 ng hapon, nakatanggap ako ng email mula kay Maria. Ma, nasaan ka? Hindi ito nakakatawa. Tinawagan na namin ang pulis. Pakiusap sumagot ka. Nag-aalala kami. Hindi ako sumagot. 3:47 ng hapon, isa pa. Nakipag-ugnayan na kami sa consulate. Kung may nangyari sa'yo, kailangan naming malaman. Pakiusap, natatakot kami. Gayunpaman, hindi ako sumagot dahil alam ko kung ano ito. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi talaga. Ito ay tungkol sa naratibo, tungkol sa control, tungkol sa pagpapatuloy ng performance. Ang ina na nagpopondo sa biyahe, na naghihintay sa likuran, na tahimik na nangumingiti at nagdadala ng mga bagahe. Hindi ang babaeng umalis, hindi iyon kasama sa kanilang script. Sa oras na makasakay ako, nagsimula ng lumubog ang araw. Ang mga bintana ng airport ay naging ginto. Ang mga ilaw ng terminal ay bumukas isa-isa. Umupo ako sa aking upuan. Vakngan. Bintana. Maagang pagboarding. Walang humiling sa akin na lumipat. Walang nagbigay sa akin ng anumang dapat isuko. Hinila ko ang kumot sa aking kandungan, ipinikit ang aking mga mata, at hinayaan ang ugong ng mga makina na lumunod sa ugong ng aking telepono sa aking bag. Hayaan silang tumawag, hayaan silang magtaka. Hindi ako nawala. Tapos na akong mahanap ng mga taong hindi naman talaga ako nakikita. Nang lumapag ang flight sa Frankfurt para sa aking koneksyon, binuksan ko ulit ang phone saglit. Mas marami pang mensahe.
Isa mula sa isang staff ng embahada ng US, formal at magalang. Isa mula kay Jose. Ano bang nangyayari? Tawagan mo kami. Dalawa mula kay Miguel, mas maikli, mas matipid. Pagkatapos ay isa mula kay Maria. Pakiusap, ipaalam mo lang sa akin kung ligtas ka. Binasa ko yon ng 2 beses. Iyon lang ang naging parang siya. Yung siya na naalala ko bago si Jose. Bago pumasok ang lamig. Bago siya natutong madismaya sa akin. Muntik na akong sumagot. Pagkatapos ay hindi ko ginawa. Ang ilang mga katahimikan ay pinaghirapan. Sumakay ako sa connecting flight. Mas maliit itong mas tahimik. Isang red-eye papuntang US. Habang umaakyat kami, ipinadikit ko ang aking noo sa bintana. Sa ibaba, ang Europa ay nawala sa isang patchwork ng mga ilaw sa dilim at naisip ko, hayaan silang maghanap. Hayaan silang maramdaman ang kawalan. Hayaan silang umupo sa bakanteng spasyo na dating pinupuno ko at itanong sa kanilang sarili kung bakit ito naroon. Pabalik sa Estados Unidos, hindi ako dumiretso sa bahay. Hindi ko sinabi sa kahit sino na maaga akong babalik. Hindi tinawagan ang house sitter. Hindi chinek ang mailbox. Hindi man lang huminto sa market kung saan kilala ako ng lahat sa pangalan. Sumakay ako ng taxi mula sa airport patungo sa isang lawa sa 2 bayan na mas malayo. Isang lugar na tahimik, hindi pamilyar. Isang lugar na walang inaasahan. Nagbayad ako ng cash ulit, humingi ng 2 gabi. Ang babae sa counter ay mas bata sa akin, siguro nasa huling bahagi ng 50s, ngunit ang kanyang mga mata ay may parehong pagod na kabaitan na nakita ko kay Marianne sa Switzerland. Naglilibot ka mag-isa? Tanong niya. Oo. Negosyo o kasiyahan? Ngumiti ako ng bahagya. Paglilinaw. Hindi na siya nagtanong pa. Ang kwarto ay may tanawin ng tubig. Isang maliit na balkonahe, walang telebisyon, walang telepono, tanging isang malambot na kama, isang kahoy na upuan, at isang takure na may mga pakete ng tsaa. Perpekto ito. Naglakad ako sa tabi ng lawa sa unang araw. Pinanood ang mga itik na naglalakad sa damuhan, umupo sa isang bench, at nakinig sa hangin na humahampas sa mga tambo. Walang tumawag sa pangalan ko. Walang humiling sa akin na magdala ng anuman. Hindi ako ina ng kahit sino dito. Isang babae lang na nakapago na naglalakad sa tabi ng tubig. Sa ikalawang gabi, bumaba ako sa lounge para uminom ng tsaa. Tahimik ang lobby, mahina ang ningas ng apoy. Isang lalaki ang nakaupo malapit sa bintana na nagbabasa, may kulay abo na buhok, payat, maayos ang kasuotan, tulad ng isang taong nagpapahalaga pa rin sa maliliit na bagay. Nagtingin siya nang pumasok ako, tumango ng magalang. Tumango ako pabalik. Maaaring iyon na ang katapusan nito. Ngunit nang umupo ako malapit sa fireplace, hawak ang tasa, nagsalita siya. Magandang panahon para sa lawa na ito, sabi niya. Sumang-ayon ako. Ipinakilala niya ang kanyang sarili. Robert. Elena Ruth, sabi ko nang hindi nag-iisip. Mas madali na ang pangalan ngayon. Hindi ako nagtatago. Hindi lang ako handang maging Elena muli. Hindi siya nagpilit. Hindi nagtanong kung ano ang ginagawa ko o saan ako nanggaling. Nag-usap kami tungkol sa mga libro, tungkol sa lawa, tungkol sa kung paano ang ilang uri ng katahimikan ay sagrado. Dito ako pumupunta bawat taon, sabi niya. Namatay ang asawa ko 5 taon na ang nakalilipas, ito ang lugar namin. Ikinalulungkot ko, sabi ko ng malumanay. Tumitingin siya sa labas ng bintana. Palagi niyang sinasabi na mas madaling huminga sa tabi ng tubig. Tama siya. Hindi kami nagtagal na nag-usap, ngunit nang tumayo siya para umalis, sabi niya, Magandang gabi Ruth, sana makapagpahinga ka ng mabuti. At nakapagpahinga ako ng mas mabuti kaysa sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, nag-check out ako, backpack sa balikat, pasaporte na mahigpit na nakazip sa harap na bulsa. Nag-iwan ako ng sulat para kay Robert sa desk. Hindi isang sulat, kundi isang linya na isinulat sa notepad ng hotel. Naging tama ka. Ang katahimikan dito ay mabuti para sa mga buto. Salamat. R. Hindi ako nag-iwan ng numero. Hindi humingi ng kapalit. Hindi ko kailangan. Ang ilang kabutihan ay umiiral lamang sa sandaling ito ay ibinigay.
tulad ng ilaw sa pamamagitan ng isang bintana sa tamang oras. Sumakay ako ng taxi pa uwi. Sinubukan ng driver na makipag-usap. Pinabayaan ko siya. Dumaan kami sa mga pamilyar na kalye. Ang grocery store ko, ang library, ang diner na may nakakabaliw na kape, ngunit masarap na pie. Lahat ay mukhang pareho, ngunit hindi ako. Habang lumiliko kami sa aming kalye, naramdaman ko ang lumang kirot na bumangon. Yung laging dumarating sa tuwing nakikita ko ang porch, ang hardin na dati kong inaalagaan, ang harapang pinto kung saan walang kumatok sa loob ng ilang linggo. Ngunit hindi ko hinayaan na manalo ito dahil hindi ako mananatili. Hindi sa bahay na iyon, hindi sa buhay na iyon. Tinanong nila akong maglakad pa uwi. Ginawa ko. At ngayon ay iiwan ko na ito magpakailanman. Ang bahay ay tulad ng iniwan ko ito. Malinis ang harapang porch, maayos ang pila ng sulat. Ang palumpong na fern na nakalimutan kong diligin ay mukhang berde pa rin. Siguro ginawa ng house-sitter ang kanyang trabaho. Nag-hire ako sa kanya ng 2 linggo at bumalik ako sa loob ng 8 araw. Naglakad ako sa harapang pinto gamit ang sarili kong susi. Tahimik. Walang sinuman doon para salubungin ako. Walang sulat sa counter. Tanging ang echo ng aking mga yapak sa tile. Inilagay ko ang aking backpack sa tabi ng upuan sa hallway. Huminga ng malalim. Pagkatapos ay nagsimula ako. Hindi ako umupo. Hindi nag-unpack. Nagpunta ako diretso sa drawer sa sideboard kung saan ko inilalagay ang mga dokumento. Mrs. Mitchell, sabi niya, okay lang ba ang lahat? Kailangan kong baguhin ang aking testament, sabi ko, at bawiin ang ilang mga pahintulot. Siyempre, sabi niya, sigurado ka bang gusto mo? Sigurado ako. May pagtigil. Naririnig ko siyang nagpapalit sa boses na ginagamit ng mga abogado kapag alam nilang may malalim na pagbabago. Okay, simulan natin. Hindi ito tumagal. Ang testament ay nabago para hatiin ang aking ari-arian sa 3 pamangkin na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Ngunit nagpapadala pa rin ng mga Christmas card. Tumatawag pa rin sa aking kaarawan, itinuturing pa rin akong isang tao. Ang bahay ay ibebenta ko ang kalahati nito. Maaaring bilhin ako ni Maria kung gusto niya. Kung hindi, mapipilitan ang pagbebenta. Nakahanap na ako ng realtor. Ang kontrol sa account ay nag-iisa. Tinanggal ang pangalan ni Maria. Ang power of attorney ay binawi. Tumagal ito ng 3 tawag sa telepono, 2 pirmahan na form at 1 notaryo. Walang drama, papel lang. Nakakatuwa kung paano ang isang bagay na napaka-invisible sa loob ng napakatagal na panahon ay maaaring mabura ng napakabilis. Nag-impake ako sa loob ng susunod na 2 araw. Tanging ang mga mahal ko lang ang itinago ko. Ang pinggan na binili ko sa palengke, ang mga hikaw ng aking ina, 2 magandang coat, ilang libro, 1 kahon ng mga lumang sulat. Ang natitira ay idinonate ko. Mga gamit ni Maria, ang vase na ibinigay niya sa akin 5 Pasko ang nakalipas, ang kumot na iniwan niya pagkatapos ng isa sa kanyang mga bihirang sleepover, ang souvenir magnet mula sa kanyang honeymoon kasama si Jose. Maingat ko itong binalot at ipinadala sa bahay niya nang walang sulat. Hayaan siyang matanggap ito sa katahimikan. Hayaan siyang magpasya kung ano ang ibig sabihin nito ngayon. Nakahanap ako ng isang maliit na apartment sa kabilang panig ng bayan. 1 kwarto, tuktok na palapag, tanawin ng mga burol, sapat na sikat ng araw para painitin ang mesa sa kusina. Naglagda ako ng list ng personal. Ang ahente, isang mabait na babae na may walang nonsense na gupit, ay nagbigay sa akin ng mga susi na may kasamang ngiti. Nag-iimpake ka ba palabas ng malaking lugar? Sapat na malaki, sabi ko. Nagpapaliit ka ba? Hindi, sabi ko huminto ng saglit. Nag-a-adjust lang ako. Tumawa siya, hindi naman sa masamang paraan. Gusto ko iyan, sabi niya. Ako rin. Sa gabing iyon, sa halos walang laman na bahay, kumain ako sa plato ng papel. 1 sandwich, 1 tasa ng tsaa, 1 piraso ng tsokolate. Umupo ako sa mesa sa kusina kung saan minsan sinabi ni Maria, dapat kang maging grateful na isinasama ka namin. Tinitigan ko ang lugar sa sahig kung saan nagbuhos ng alak si Jose at tumawa nang magalok akong linisin ito.
at hinayaan kong dumaloy ang lahat sa akin, hindi tulad ng isang bagyo, kundi tulad ng isang hangin na hindi na mahalaga. Pagkatapos ay dumaan ako sa bawat kwarto, ng isang beses pa, dahan-dahan at may layunin, hindi para magpaalam, kundi para bawiin ito, dahil minsan ay akin ito at ngayon ay tapos na. Mahal kong Miguel, hindi mo ito babasahin. Hindi ko ito ipapadala. Hindi dahil natatakot ako sa iyong tugon. Nagdududa akong mag-abala ka, ngunit ang liham na ito ay hindi para sa iyong inbox. Ito ay para sa akin. Kailangan kong isulat ito para hindi ko na ito dalhin pa. Dati mo akong tinatawag na grandma na may 2 M at isang malaking yakap. Dati kang natutulog sa kandungan ko habang nanonood ng mga cartoon, dumudulas sa aking damit, at hinahayaan kita kahit na ito ay nag-iiwan ng mantsa. Dati kong iniipon ang bawat scribbled na ibinibigay mo sa akin. Mga dragon na may 3 ulo, mga spaceship na may mga bintana, mga puso na may mga gilid na may ngipin. Hindi mo matatandaan iyon, ngunit ako ay oo. Naaalala ko ang lahat. Naaalala ko ang huling beses na inabot mo ang kamay ko sa isang parking lot nang hindi sinasabi. Naaalala ko ang unang beses na hindi mo ako pinansin sa isang silid na puno ng mga tao na parang muebles ako, hindi nakikita at inaasahan. Naaalala ko noong tumigil ang pag-iilaw ng iyong mga mata nang pumasok ako sa isang silid. Hindi ka naging malupit ng sabay-sabay. Dumating ito ng dahan-dahan, tahimik, sa paraan ng pagpasok ng taglamig sa mga lumang bintana. Halos hindi ko mapansin sa simula, ngunit naroon na ito. Sa paraan ng pagbuntong hininga mo kapag humihingi ako ng tulong sa pag-unlock ng aking telepono. Sa paraan ng pag-mock mo sa aking ringtone sa iyong hininga. Sa paraan na hindi mo kailanman, isang beses man lang, nag-alok na magdala ng bag na hindi sa'yo. Ikaw ay 17 taong gulang, sapat na ang edad para malaman ang mas mabuti. Hindi ito tungkol sa pagkalimot na magsabi ng salamat. Ito ay tungkol sa hindi pagtingin sa isang tao bilang isang taong karapat-dapat ng isa. Sa araw na iyon sa border, tumawa ka. Tumawa ka noong sinabi ni Jose na maaari akong magdala ng mga bag o maglakad pa uwi. Hindi ko iniisip na naintindihan mo kung ano ang iyong pinagtatawanan. Hindi ko iniisip na napagtanto mo kung ano ang ibig sabihin ng pagsali dahil nang tumawa ka, hindi mo lang inulit ang kalupitan ng iba. Pinatibay mo ito, ginawa mo itong katotohanan. Narito ang gusto kong malaman mo, Miguel, hindi ako marupok dahil matanda na ako. Hindi ako ang iyong lingkod dahil ako ay tahimik. At hindi ako ang iyong audience dahil lang may wifi ka at mas matalas na siko. Nagkaroon ako ng buhay bago ipanganak ang iyong ina, bago ka pa man maging isang ideya. Nagkaroon ako ng mga pangarap at kabiguan, pagtawa at pagluluksa. Mayroon akong mga peklat na hindi mo makikita at mga kwento na hindi mo hihilinging marinig. Umalis ako, hindi dahil ako ay mahina, kundi dahil ipinapalagay ninyong lahat na hindi ko gagawin. Iniisip ng iyong ina na nawala siya sa akin. Hindi siya. Binigay niya ako sa mga piraso sa loob ng maraming taon. Isang kahilingan, isang biro, isang pagtanggi bawat oras. At sa wakas ay tumigil ako sa pagtanggap sa aking sarili pabalik. Hindi ko kayo kinamumuhian. Bata ka pa. Isang bata na pinalaki sa bahay kung saan ang mga lalaki ay nagiging maingay at ang mga babae ay napapagod. Isang bata na hindi pa alam na ang katahimikan mula sa mga taong nagmamahal sa iyo ay hindi palaging kaligtasan. Minsan ito ay pagsuko. At minsan ito ang babala bago ang isang pinto ay isara ng tuluyan. Marahil isang araw ay lalaki ka at maaalala mo ang biyaheng iyon. Hindi ang mga monumento, hindi ang pagkain, kundi ang bakanting espasyo kung saan dapat ako noong lumingon ka. Marahil magtataka ka kung saan ako nagpunta. Marahil hindi. Ngunit sasabihin ko pa rin sa iyo dahil ang liham na ito ay akin para tapusin. Pumunta ako sa isang lugar kung saan nakikita ako ng mga tao. Hindi dahil kailangan ko ng palakpak, hindi dahil nagdemanda ko ng pag-ibig, kundi dahil sa wakas ay naalala ko na ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay hindi kailanman nagpapaluhod sa iyo para humingi ng upuan sa mesa. Ito ay lumilikha ng espasyo.
Hindi ka lumikha ng espasyo para sa akin, Miguel, ngunit lumikha ako ng espasyo para sa aking sarili. At tahimik dito at mabuti. Mahal ka, Lola. P.S. Hindi mo matatanggap ang liham na ito, ngunit marahil isang araw ay mararamdaman mo ito. Sa unang tawag ni Maria pagkatapos kong umuwi, hindi ako sumagot. Hindi rin sa pangalawang tawag. Nag-iwan siya ng 2 voicemail. Parehong sinusukat, parehong maingat. Ang una ay maikli, tensyonado. Ma, hindi ko alam ang nangyari pero nag-alala kami. Sana okay ka. Pakiusap, tawagan mo ako pag natanggap mo ito. Ang pangalawa ay dumating isang araw pagkatapos mas mahinahon, ngunit nakabalot pa rin sa lumang tono. Yung tipong nagpaparamdam na kasalanan ko ang lahat. Gusto ko lang maintindihan. Umalis ka nang walang sinabi. Naghanap kami. Natakot si Miguel. Kaibiganin mo lang ako. Natakot? Tumawa siya noong sinabi ni Jose na pwede akong magdala ng mga bag nila o maglakad pa uwi. Nakakatuwa kung paano ang takot ay lumalabas lamang kapag ang katahimikan ay sumasagot. Hindi ako tumawag. Naghintay ako. At sa ika-4 na umaga, naroon siya, nakatayo sa harap ng aking bagong apartment. May hawak na tasa ng kape na parang handog kapayapaan. Kumatok siya ng 1 beses, 2 beses, pagkatapos ay umatras at tumingin sa paligid, hindi sigurado kung tama ang address. Binuksan ko ang pinto nang walang sabi. Bahagyang lumaki ang kanyang mga mata. Mukha siyang mas payat, pagod. Ma, sabi niya. Sumingit ako, pumasok siya. Walang yakap, walang pagbati, tanging isang hininga na masyadong matagal na nakatago. Umupo siya sa maliit na mesa malapit sa bintana, yung mesa na nauna ko nang inangkin bilang akin. Journal, tasa ng tsaa, maliit na vase ng ligaw na bulaklak. Tumingin siya sa paligid na parang nasa bahay siya ng iba. Naglipat ka, sabi niya. Oo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Nag-pause ako. Hindi ka nagtanong. Nasaktan siya. Nakita ko itong tumama. Hinawakan niya ang tasa sa pagitan ng kanyang mga palad at hindi uminom. Natakot si Miguel, sabi niya ulit. Sigurado akong natakot siya. Bigla ka na lang nawala. Hindi, sabi ko ng mahinahon. Umalis ako. Iba yon. Tumingin sa ibaba si Maria. Ang kanyang buhok, palaging perpekto. Ngayon ay nakapusod ng maluwag, may ilang hibla ng kulay abo na tumatagos. Hindi siya nagsalita, kaya ako ang nagsalita. Sinabi mo sa akin sa 1 dosenang maliliit na paraan na ako ay pabigat, na ako ay background, na dapat akong maging grateful para sa mga mumu ng pagsasama. Matagal ko itong pinaniwalaan. Kumunot siya ng noo, ngunit hindi pa rin nagsalita. Kayo lahat ay nakalimutan na ako ay isang tao. Hindi totoo iyon, bulong niya. Totoo, sabi ko. Maaaring hindi ito sinasadya, ngunit ito ay totoo. Siya ay kumindat ng mabilis. Gusto ko lang na magkaroon tayo ng oras na magkasama bilang isang pamilya. Gusto mo ng kaginhawahan, sabi ko ng malumanay. Gusto mo akong nandyan basta't hindi ako kumukuha ng espasyo. Katahimikan. Hindi ko sinasadya na patunayan mong, huwag mo nang tapusin ang pangungusap na iyon. Tumitingin siya pataas. Huwag mong gawing tungkol sa nararamdaman ko ang usapang ito. Gawin mo itong tungkol sa nangyari. Isinara niya ang kanyang bibig. Tumango 1 beses. Tumayo ako, naglakad patungo sa bintana, pinanood ang kapitbahay na nagdidilig ng kanyang mga halaman. Hindi ako galit, sabi ko. Hindi na. Hindi kita masisisi kung galit ka. Ako ay nadismaya at tapos na akong humingi ng tawad sa pagiging umiiral. Tumingin siya sa kanyang kape, hindi pa rin naiinom. Pumunta ako para humingi ng tawad, sabi niya. Lumingon ako. Kung gayon, gawin mo. Lumunok siya. Patawad. Hindi dramatiko, hindi rehearsed, basta sinabi lang. At naniwala ako sa kanya. O hindi bababa sa bahagi niya na nagkaroon ng lakas ng loob na magpakita dito. Ngunit ang paghingi ng tawad ay hindi isang reset button. Ito ay simula lamang. Hindi ako babalik, sabi ko. Alam ko, ako ay magiging magalang, sibil. Sasagot ako kapag mahalaga, ngunit hindi na ako ang ina na iniwan mo sa border. Tumango siya, basa na ang mga mata. Ayokong maging ganyan ka, sabi niya. Sa tingin ko marahil hindi ka na dapat naging ganito.
Hindi ko iyon inasahan. Hindi ito mukhang malupit. Ito ay parang katotohanan. Isang bagay na nagsisimula pa lang niyang harapin. Umalis siya 20 minuto pagkatapos. Walang yakap, walang pangako, tanging isang pangungusap sa pinto. Kung gusto mo akong makita, hindi mo kailangang magdala ng anuman. Tumango ako. Iyon ang tanging simula na kaya kong tanggapin. Pagkatapos niyang umalis, tumayo ako mag-isa sa katahimikan ng aking maliit na apartment. Hindi nagtagumpay, hindi mapaghiganti, lamang ay malaya. At sa katahimikang iyon, bumulong ako ng malakas, higit sa aking sarili kaysa sa sinuman. Sa wakas, ang mga araw ay naging mas tahimik at mas puno. Hindi dahil sa mga plano o obligasyon, hindi dahil sa mga taong kumakatok o teleponong tumutunog o mga errands na nakapatong, kundi dahil sa mga sandali na akin. Nagsimula akong maglakad tuwing umaga ng maaga bago masyadong sumikat ang araw. Ang mga kalye sa aking bagong kapitbahayan ay may mga lumang puno ng maple at ang mga sidewalk ay nabakbak ng sapat lamang para maging maingat ka. Nagustuhan ko iyon. Naalala nito sa akin na kailangan ko pa ring magbantay sa aking mga hakbang, ngunit ako ay gumagalaw. Araw-araw ay dumadaan ako sa isang panaderya. Hindi marangya, hindi mapagmataas, tanging yung uri kung saan ang amoy ay tumatama sa iyo bago mo makita ang karatula. Pumasok ako minsan para lang sa isang kape. Ang babae sa likod ng counter ay nagsabi, "Unang beses?" Tumango ako. "Ang mukha mo ay nagsasabi na mas mabuti ang mga linggo mo." Dagdag niya, "Mabait ngunit walang awa." Ngumiti ako. Binigyan niya ako ng blueberry muffin bilang regalo. Mukha kang taong naaalala noong ang mga ito ay nagkakahalaga ng 50 sentimos. Tumawa ako. Tama siya. Sumali ako sa library 2 block ang layo. Walang sino man doon ang nagtanong kung may kasama ako. Walang tumingin sa balikat ko sa computer. Umupo ako ng ilang oras isang hapon na nagbabasa ng isang nobela na matagal ko nang gustong basahin. Ngunit hindi ko kailanman nahanap ang katahimikan para dito. Bumalik ako kinabukasan at humiram pa ng 3. May park malapit na may mga bench at pato at tawanan ng mga bata na umaalingaw-ngaw mula sa mga puno. Hindi ako tumatagal. Sapat lang para ipaalala sa akin na ang saya ay umiiral pa rin kahit walang paanyaya. At pagkatapos ay nagkaroon ng Robert. Sumulat siya sa akin ng isang liham, hindi isang text, hindi isang email, isang liham. Dumating ito 2 linggo pagkatapos kong umalis sa Lakeside Inn. Nakuha niya ang aking apelyido sa desk. Sinabi ng clerk na nagbigay siya nito nang nag-aalangan, ngunit may ngiti. Sabi niya sana ay hindi ito masyadong bastos. Ang sobre ay mapusyaw na asul. Ang sulat kamay ay malinis at maingat. Sa loob, "Mahal na Ruth" o Elena kung iyon nga ang iyong pangalan. Iniisip ko ang katahimikan na iyong binanggit, ang mabuting uri. Miss ko rin ito. Kung gusto mo itong ibahagi muli, may bench sa hilagang bahagi ng lawa. Tahimik ito halos araw-araw. Nandoon ako sa susunod na linggo ng tanghali. Walang pressure, walang inaasahan, tanging hangin at liwanag at ang tunog ng tubig. Sumasa iyo, Robert. Hindi ako nagdesisyon kaagad, ngunit ngumiti ako nang mabasa ito. Hindi ang ngiting iyong pinapraktis, ang uri na kusa mong ginagawa. Dumating ang linggo, maulan, malamig. Nag-empake ako ng maliit na bag, tubig, isang cardigan, ang libro na binabasa ko pa. Sumakay ako ng bus at pagdating ko, nakita ko siyang nakaupo sa bench, hindi tumitingin sa kanyang relo, hindi nag-scan sa karamihan, naghihintay lang. Tulad ng ginagawa ng mga tao kapag alam nilang darating ang isang bagay sa kalaunan. Umupo ako sa tabi niya. Hindi kami nagyakapan. Hindi kami nagsalita ng ilang sandali, pinanood lang ang mga pato na lumalangoy sa gilid ng lawa na parang wala silang ibang mas magandang pupuntahan. Pagkatapos, inabot niya sa akin ang isang thermos ng kape. "Naalala ko," sabi niya, "hindi ka naglalagay ng asukal." "Naalala mo ng tama," sabi ko. Umupo kami doon, 2 tao sa katahimikan ng isang buhay pagkatapos ng ingay. Hindi kailangang ipaliwanag kung sino tayo dati, tanging ang dahan-dahan, maingat na pagpapasya kung sino tayo susunod.
Nang makauwi ako ngayong gabi, inilagay ko ang thermos sa shelf ng aking kusina sa tabi ng pinggan mula sa palengke sa France. Sa tabi ng isang maliit na naka-frame na litrato, isang litrato na sa wakas ay pinayagan ko ang aking sarili na i-print. Ako lang na nakatayo malapit sa dingding ng katedral. Hindi ako nakangiti sa larawan, ngunit mukha akong matatag. Mukha akong kabilang sa aking sarili at iyon ay higit pa sa anumang hiniling ko. Sinasabi nila na hindi kailanman huli, na para magsimula muli, ngunit hindi iyon totoo. Minsan huli na para sa mga paumanhin, para sa pagkukumpuni, para sa pagpapanggap na hindi kanila nagpakita kung sino sila. Ngunit hindi kailanman huli na umalis. Iyon ang tunay na pagkakaiba. Hindi mo palaging mababawi ang nakaraan, ngunit maaari kang umalis. Hindi na ako ang babaeng umalis sa biyaheng iyon. Nag-empake siya ng sobra, ngumiti ng masyadong madali, humingi ng pahintulot para okupahin ang espasyo. Nagdala siya ng mga bag na hindi kanya. Naghintay siya ng pagmamahal sa mga pagtigil sa pagitan ng mga insulto. Binaliwala niya ang lahat dahil mas madali kaysa sa pagpapangalan ng kung ano ang masakit. Ang babaeng iyon, ginawa niya ang kanyang makakaya at mahal ko siya para doon. Ngunit siya ay nagpapahinga na at ako ay nandito. Nakagawa ako ng isang buhay na kasya sa isang maliit na apartment na may tahimik na mga umaga at mainit na tinapay at mga bintana na nagpapapasok ng mas maraming araw kaysa sa kalungkutan. Natutunan kong magsabi ng hindi nanginginig. Natutunan kong umalis sa isang silid nang hindi humihingi ng paumanhin sa pagsasara ng pinto sa likuran ko. Natutunan ko na ang mga taong nagmamahal sa iyo ay hindi kailanman pipilitin kang patunayan ang iyong pagiging kapaki-pakinabang. Sila ay iibigin ka lamang sa katahimikan, sa kapayapaan, sa espasyo na iyong sinasakop ng walang kahihiyan. Minsan nagpapadala si Maria ng mga litrato ni Miguel ng sanggol. Oo, mayroon na siyang sanggol ngayon. Siya ay bilugan ng pisngi at mausisa at maganda. Sumusulat si Maria ng maikling mga update sa magalang, maingat na tono. Hindi siya humihingi ng anuman. Hindi siya tumatawag. Alam na niya ngayon. At kakaiba, sapat na iyon. Hindi pagpapatawad, hindi pagbabati, tanging ang kapayapaan na hindi na nabubura. Patuloy na sumusulat si Robert ng mga liham. Nagkikita kami tuwing linggo kapag maganda ang panahon. Sinasabi niya sa akin ang tungkol sa mga ibon. Dinadala ko sa kanya ang mga scone mula sa panaderya. Hindi kami nag-uusap tungkol sa nakaraan. Masyado nang marami ang hinaharap para mabahala. Hindi ko sasabihing hindi ko sila namimiss. May mga araw na ang sakit ay bumababa sa likod ng aking mga tadyang, na parang lumang pa sa isang amoy, isang kanta, isang partikular na uri ng ulap, at bigla na lang ako ay nasa isang kusina na may hawak na sanggol, umaasang lahat ay magiging mas mabuti. Ngunit ang sakit ay hindi nagpapabalik sa akin. Ito ay nagpapaalala lamang sa akin kung gaano na ako kalayo. At kung binabasa mo ito ng tahimik, mag-isa, marahil ay nagpipigil ng iyong hininga, gusto kong marinig mo ako. Hindi mo kailangang manatili kung saan ka binabawasan. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ito masakit. Hindi mo kailangang dalhin ang kanilang mga bagahe. Pinapayagan kang umalis. Pinapayagan kang pumili ng kapayapaan kaysa sa pagganap. Pinapayagan kang okupahin ang espasyo kahit na walang pumalakpak sa iyo. Lalo na kung gayon, kung ang kwentong ito ay natagpuan ka, marahil ito ay dahil isang bahagi mo ay naghihintay ng pahintulot. Ituring mo itong iyon. At kung ito ay may kahulugan sa iyo, kung kahit isang salita ay nagparamdam sa iyo na nakikita, kung gayon, hayaan mo rin ang iba na maramdaman iyon. Ibahagi ito, itag ang isang kaibigan. Mag-iwan ng komento dahil may iba pa dyan na sobra pa rin ang dinadala. At kailangan niyang malaman na pinapayagan siyang ilagay ito.